Noong 1936, ang imperyo ng Britanya ay namumuno pa rin sa malalaking bahagi ng mundo. Para sa maraming kabataang British, na nagsisilbing mga administrador sa malalayong kolonya ay itinuturing na isang karapatan sa pagpasa. Bahagi ng kanilang huling edukasyon, ngunit mas madalas kaysa sa hindi. Ang lupain at ang mga tao nito ang nagpabago sa mga administrador, hindi ang kabaligtaran. Sa coastal port town ng Sawa, dumating ang isang barko. Kabilang sa mga papababa na pasahero ay si John Truscott, bagong. Disoriented at hindi sigurado, nakaupo mag-isa sa pantalan kasama ang kanyang mga bagahe. Naghihintay ng sinumang sumalubong sa kanya, na may lumabas na banzai, kabataang lokal na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng tribo. Na may kumpiyansang pakikipagkamay, nagpakilala si Banzai at tinanggap si John. Hinahanay sila ng Banzai sa tubig sa isang maliit na kayak patungo sa nayon. Pagdating nila, si John ay gumuhit ng mausisa at nakakatuwang mga hagdan mula sa mga lokal na tinitingnan siyang isang puti. Kolonyal na opisyal bilang isang bagay na isang panoorin. Pinangunahan ng Banzai si John upang makilala ang kanyang superior, si Henry Bullard, ang gobernador ng distrito na may ganap na awtoridad sa bahaging ito ng kolonya. Si Banzai mismo ay inaasahang magiging susunod na pinuno ng Longhouse sa loob ng 2 taon. Si Henry sa una ay naguguluhan sa presensya ni John, na naramdaman na siya ay maaaring maging sobrang kwalipikado para sa isang malayong post. Ipinaliwanag ni John na nandyan siya para parangalan ang pamana ng kanyang ama, ang kanyang ama. Isang dating opisyal ng distrito, ay nangarap na turuan ng mga iban bago siya napatay sa digmaan. Ngayon ay nakikita ni John na ang kanyang misyon ay tuparin ang pangitaing iyon, na turuan ang mga primitive na lokal. Si Henry ay may pag-aalinlangan, nakikita niya ang idealismo ni John bilang walang muwang. At naniniwala na ang masungit na buhay sa sawa ay mabilis na mapapawi ang kanyang pakiramdam ng katwiran. Pagkatapos ay ipinakilala niya si John sa kanilang agresibo, ngunit bihasang lutuin at ipinaalam sa kanya na naimbitahan siya sa lokal na longhouse ng Genong sa susunod na araw, ang Banzai ang magiging gabay niya. Hindi pa rin malinaw tungkol sa kanyang mga tiyak na tungkulin, si John ay dinala sa Malacca, ang ama ng Banzai at ang pinuno ng mahabang bahay. Sinalubong sila ng mga bata at babae na tuwang-tuwa, lahat ay interesado sa bagong pagdating. Nag-aalok ang Malacca kay John ng rice wine bilang kilos ng mabuting pakikitungo. Noong una ay tumanggi si John, na binanggit na siya ay nasa tungkulin, binalaan siya ni Banzai na ang pagtanggi ay makikita bilang kawalang galang. Walang alinlangan na ibinaba ni John ang inumin. Ang babaeng nagsilbi sa kanya, matamang pinagmamasdan siya ni Selma bago umalis at hinayaan ng ibang babae na magpatuloy sa paglilingkod. Nang gabing iyon ay nagsimula ang isang selebrasyon, na nagtatapos sa isang tradisyonal na sayaw na ginawa ng mga kababaihan sa nayon. Si John ay banihag ni Selma, na sumayaw ng may tahimik na biyaya. Sa pagtatapos ng kanyang pagganap, inilagay niya ang kanyang kwinta sa leeg ni John, isang simboliko. Kilos na nag-oobliga sa kanya na aliwin ang karamihan bilang kapalit. Bilang tugon, binibigkas ni John ang tula sa Ingles, kahit na walang nakakaintindi nito. At pagkatapos ay kinuha ang Banzai para sa magaan na sayaw ng mag-asawa, na nagpapadala sa buong nayon sa pagtawa. Natapos ang gabi na nagkasakit si John sa rice wine. Habang siya ay natutulog, kalahating malay at umiikot, nasusulyapan niya ang nakakabigla na imahe, ang tribesman na may hawak na pugot na ulo. Kinaumagahan, nagpaalam si John kay Henry. Nakaramdam ng kahihiyan sa mga kalokohan noong nakaraang gabi, ngunit ibinasura ni Henry ang kanyang mga reklamo. Na ipinaliwanag na ang kultura ng Iband ay umiikot sa pag-inom, pakikipaglaban sa mga laro at pagbibiro. Sa kanila, nakakaaliw lang ang kakulaitan ni John. Nag-aaral siya upang malaman na ang mga taong Iband ay minsang pinugutan ng ulo ang mga manero ng Chino dahil sa paglabag. Ngayon ay responsibilidad niyang kunin ang kanilang tiwala. Mamaya, dinala ni Malacca si Selma kay John, siya na ngayon ang titira sa kanya.
at tuparin ang mga responsibilidad sa tahanan. Mas direkta, siya ang magiging sleeping dictionary nito. Babaeng nagtuturo sa kanya ng lokal na wika habang nakikisalo rin sa kanyang kama. Si Selma ay nagsasalita na ng Ingles dahil ang kanyang ina ay minsan nang humawak ng parehong tungkulin. Nag-aalala si John na maaaring napilitan si Selma sa ganitong kaayusan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Henry na si Selma ang pumili kay John mismo. Ayon sa patakarang kolonyal, ipinagbabawal ng kontrata ni John na magpakasal sa una. 3 taon ng serbisyo, isang panahon kung saan maraming mga opisyal ang nakakaramdam ng paghihiwalay. Ang ideya ay sa kalaunan ay babalik siya sa England upang pakasalan ng isang babaeng Ingles. Habang si Selma ay babalik sa kanyang mga tao na matatas sa Ingles. Ito ay isang sistema na sinusunod sa mga henerasyon. Gayunpaman, tumanggi si John na makilahok. Nag-aalok siya ng bagong kaayusan. Maaari silang matuto mula sa isa't isa nang hindi nagiging intimate. At tubiling sumang-ayon si Selma, bagamat halatang naiinis at nasasaktan siya sa kanyang pagtanggi. Nang gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan, natuklasan ni John na ang mga langgam ay sumalakay sa talaarawan ng kanyang yumaong ama, na naglalaman ng mga plano para sa pagtuturo sa mga iban. Bigo sa ulan, sa paghihiwalay at pagkakaiba sa kultura. Sinubukan niyang kausapin si Selma, ngunit nananatili itong malayo, naiinis pa rin sa lamig nito. Kinaumagahan, binigyan ni Bunsey si John ng isang bag, na sinasabing naglalaman ito ng mga ulo ng Chinese trespassers. Binuksan ito ni Selma para lamang makita ang mga ulo ng unggoy sa loob. Nagtawanan ng mga taga-nayon. Galit na galit, bumagyo si Selma. Si John, na sinusubukang igiit ang kanyang awtoridad, ay nagbanta na magumpisal. Gate ang mga taga-nayon baboy kung ang tunay na ulo ay hindi naihatid sa umaga. Ito ay nagpapatawa lamang sa kanila. Pabalik sa bungalow, ang kusinero, sikat, introdo. Says John at Selma sa kanyang katulong, Jasmine. Binigyan niya si John ng nagmumungkahi na tingin. Biglang napagtanto ni John na ipinalagay ni Famous na siya ay bakla dahil sa kanyang pagtanggi na matulog kay Selma. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nagdaragdag sa tensyon. Nang maglaon, muling nagtalo sina John at Selma. Nag-walkout siya sa frustration. Kinabukasan, nakita siya ni John na nakatira sa ilalim ng bungalow. Dahil tinanggihan, hindi na siya makakabalik sa mahabang bahay. Humihingi siya ng paumanhin at tinitiyak sa kanya na ang kanyang pagtanggi ay hindi tungkol sa kanyang hitsura. Ito ay tungkol sa kanyang mga personal na halaga. Naantig sa kanyang katapatan, pumayag si Selma na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nakipag-usap din si John sa sikat na nagtatakda ng mga hangganan tungkol sa kanyang labis na pag-inom. Nang maglaon, nakilala ni John si Aggie, na nililimas ang isang tagpi ng gubat upang gawing damuhan ng croquet para sa pagdating ng kanyang anak na si Cecilia. Naghahagis siya ng mga barya sa mga palumpong at kinukuha ang mga lokal na bata upang kunin ang mga ito. Nililinis ang lugar sa proseso. Nang gabing iyon, si John at Selma ay may tahimik na palitan sa parehong Ingles at sa kanyang wika. Si John ay nagbabahagi ng isang personal na ritual. Siya ay nagsasabi ng magandang gabi sa kanyang ama tuwing gabi. Nakatayo sila malapit sa ilalim ng pintuan. Tahimik na tinanong siya ni Selma kung virgin ba siya. Inamin niya na siya nga, sinasabing iniligtas niya ang kanyang sarili para sa kasal. Tinutokso siya nito na baka maging masamang manliligaw ito. Pagkatapos ay dahan-daang inabot ni John ang partition wall para hawakan ang kamay niya, na sinasabi sa kanya na wala pa siyang nakilalang katulad niya. Biro ni Selma na hindi man lang marunong sumayaw na parang Ingles. Maya-maya ay mahimbing na silang nakatulog. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumonekta si John sa mga bata sa nayon. Hinahamon ng Banzai ang diskarte ni John. Edukasyon, na nagsasabi na ang sistema ng Britanya ay hindi kailanman nakinabang sa kanya, sa kabila ng pagiging punong anak. Upang ayusin ang isang mapaglarong tunggalian, ang dalawa ay nakikibahagi sa isang underwater breath-holding contest. Bagamat kilala ang Banzai sa kanyang husay, nanalo si John sa pamamagitan ng paggamit ng tangke ng oxygen.
na nagbibigay ng punto na ang teknolohiyang Ingles ay maaaring mag-alok ng mga pakinabang. Nang maglaon, inihatid ni John ang mga ulo, unggoy man o hindi, kay Henry. Na binanggit na ang kanyang anak na si Cecilia ay darating para sa Pasko. Niyaya niya si John na sumama sa kanila sa hapunan. Nang gabing iyon, mas naging malapit sina John at Selma habang nagbabasa ng librong ibinabahagi sa kanila ng kanilang mga magulang. Nagulat si Selma kay John sa pamamagitan ng pagbabasa ng Ingles na teksto ng matatas. Naaalala niyang mabuti ang kwento. Nagsimulang turuan siya ni John kung paano magsulat ng mga simpleng salita sa kanyang palad at braso. Ang kanilang pisikal na pakikipag-ugnayan ay nagiging matalik at sila ay nagbabahagi ng halik na humahantong sa pag-iibigan. Bagamat mabilis na natapos si John, tiniyak sa kanya ni Selma na gagabayan siya nito, magdamag ang dalawa sa pag-aaral ng katawan ng isa't isa at sa paghahanap ng mga paraan upang mas malalim ang pag-uugnayan. Gayunpaman, laging umaalis si Selma bago sumikat ang araw. Sa tradisyon ng Iban, kung ang isang mag-asawa ay gumising ng magkasama ng 5 magkakasunod na umaga, itinuturing silang engaged. Nang maglaon, dumalo si John sa isang hapunan kasama sina Henry, Aggie, at kanilang anak na si Cecilia. Si Cecilia, na nanirahan sa nayon hanggang 5 taong gulang. At nang maglaon ay nag-aral ng antropolohiya sa Inglaterra, ay naiintriga sa natutunan ni John. Kapag ang paksa ng tradisyon ng natutulog na diksyonaryo, tinawanan niya ito ng tawa. Sinubukan ni Henry na iwasan ang pag-uusap, ngunit ang isa pang panauhin. Si Neville ay kinukutya ang ideya ng tunay na pag-ibig sa pagitan ng isang Englishman at isang Iban na babae. Masigasig na ipinagtanggol ni John ang mga taong may Iban. Naikinagalit ni Henry na nagpapaalala sa kanya na manatiling nakatuon sa kanyang mga tungkulin. Nang gabing iyon, bumalik si John sa Selma, nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng Iban. Malugod niyang tinanggap siya at magkasama silang sumasayaw sa ilalim ng mga bituin. Nang maglaon, kinuna ng larawan ni Cecilia si John na madaling nakikipag-ugnayan sa mga lokal na tao. Ipinaliwanag niya ang isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang mahabang bahay at ang kanyang plano. Nalutasin ito sa pamamagitan ng isang mapagkaibigang kompetisyon sa halip na pumili ng panig. Naintriga si Cecilia sa kapansin-pansing presensya ni Selma at kumuha ng litrato. Kahit na mukhang hindi komportable si Selma, hindi nagtagal ay nalipat ang atensyon ni John nang ang katawan ng isang yukatan na babae ay nahuhulog sa pampang. Nag-aalala, nalaman niya ang mga karagdagang biktima at nagpa siya na bisitahin ang Yaku. Kinuha si Selma upang isalin at tunay na sapat para sa kanya, kahit nakalahating Ingles siya, siya ay Eban pa rin, at para kay John. Hinding-hindi siya hihigit sa isang taong maaari niyang pamunuan, hindi mahal. She claims their bond is purely physical, leaving John heartbroken. Sa gabing iyon, natutulog siyang mag-isa. Kapag ang koponan ni John ay pumasok sa teritoryo ng Yakata, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang masukal na gubat kung saan ang mga tao ay ganap na naghalo sa kanilang kapaligiran. Pormal ang Akata. Natural na sakit na nagpipilit sa Yakata na iwanan ang kanilang lupain.
Inihayag ni John ang katotohanan sa Yakata. Alam niyang gag-antay sila sa mga Dutch. Nang magkasakit si Selma, napagtanto ni John kung gaano niya ito kamahal. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang manatili sa tabi niya magpakailanman. Binalaan siya ni Selma na kailangan nilang tumakbo kung gusto nilang magkasama. Ngunit umaasa si John sa hustisya ng Britanya at naniniwalang maaaring magbago ang mga bagay. Bilang pasasalamat, ang Yakuda, Selma at John na tumutugma sa turquoise na mga pulsaries, mga simbolo ng kanilang pagtanggap at paggalang. Sa kasamaang palad, ang pananampalataya ni John sa sistema ng Ingles ay nayanig ng aminin ni Henry na minsan din siyang nahulog sa lokal na babae. Ngunit sa huli ay pinili niya ang tungkulin. Tumanggi si John na gawin iyon. Ipinahayag niya na pakakasalan niya si Selma, na nagdulot ng mainit na pagtatalo na narinig ni Aggie. Hinailan niya si Henry sa tabi para makipag-usap ng personal. Samantala, hinimok si Selma na pakasalan ng isang taong mula sa Longhouse. Ngunit tumanggi si Selma na ipagkanulo si John. Binalaan siya ni Bunzi na si Henry ay nagbabanta na akusahan sina John at Bunzi ng pagpatay sa mga Manero maliban kung si Selma ay lumayo sa relasyon. Binigyan din ni Aggie si John ng ultimatum. Magbakasyon ng 1 taon sa England o harapin ang deportasyon at 10 taong pagkakulong. Napagtatanto kung gaano kalupit ang kanyang mga nakatataas. Sinugod ni John si Selma na nakakulong at naduraj ang puso. Habang sinusubukan niyang tulungan itong makatakas, dumating sina Henry at Neville upang pigilan sila. Binigyan ni Henry si John ng huling babala, ngunit hindi siya at si Selma ang umatras. Para protektahan si John, ginawa ni Selma ang masakit na desisyon na isuko siya. Makalipas ang 1 taon, pinakasalan ni John si Cecilia sa London. Sa gabi ng kanilang kasal, tahimik niyang tinanggal ang turquoise na pulsaries. Ipinapalagay ni Cecily, tulad ng maraming opisyal, nakatulog si John. Diksyonaryo, natutuwa lang siya na hindi siya magiging walang karanasan sa kama. Sinabi ni John na ang kanyang natutulog na diksyonaryo ay nauwi sa pagpapakasal kay Bunzi. Sa liham kay Henry, ipinaliwanag ni John na gustong manatili ni Cecilia malapit sa kanyang mga magulang. At plano niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pareho silang babalik sa Sarawak, handang simulan ng susunod na kabanata ng kanilang buhay. Dumating sina John at Cecilia sa Iban School at mainit na tinanggap ng mga bata. Sa gulat ni John, binibigkas nila ang parehong English na tula na minsan niyang ibinahagi kay Selma. Sa gitna ng karamihan, mapait na nanonood si Neville. Napansin ni Cecilia na si John ay tila nag-ambala, ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipat sa Evan. Habang ang iba pang mga panauhin sa Ingles ay nananatiling nakatuon sa kanilang mga kaganhawahan. Nang gabing iyon, sinubukan ni Cecilia na makipagkita kay John. At kinagat ang kanyang balikat, sa pag-aakalang ito ay isang bagay na minsang ginawa ni Selma. Nakikita ito ni John kakaiba. Nahihiya, tinakpan ni Cecilia ang sarili at sinabihan na siya ni Neville tungkol sa nakaraan ni John kay Selma. Idinagdag niya na kasal na ngayon si Selma at may anak. Iginiit ni John na hindi niya ito nakita sa loob ng 1 taon. Maya-maya lang ay isang ingay ang hamarang sa kanila. Lasing na naman siguro si Famous. Hinala ni Cecilia na pinapaboran pa rin ni Famous si Selma at hiniling kay John na tanggalin siya. Kinabukasan, dinala ni John si Famous sa bungalow ng Neville. Doon nila natuklasan na inaabuso ni Neville ang sarili niyang natutulog na diksyonaryo. Dahil sa galit, sinabihan ni John ang babae na lumaban kung muli siyang mahawakan ni Neville. Si Neville, na nahuhumaling pa rin kay Cecilia, ay kinilig sa pagsuway ni John. Nang maglaon, narinig ni John si Aggie na pinapayuhan si Cecilia na huwag umibig sa kanya at ituring ang kanilang kasal bilang isang kaayusan lamang. Pumasok si John sa silid at ipinahiwatig na kailangan niya ng oras na mag-isa kasama si Cecilia. Hindi nagtagal, nakita ni John si Selma sa tabi ng ilog.
Marahan niyang hawak ang kanyang anak habang nakatayo si Banti sa malapit. Nagmamasid si John mula sa malayo, nalulungkot. Dahil sa hinala, tumakbo siya sa sikat, pinatunayan na ang anak ni Selma ay talagang kay John. Nag-aalok si John na bayaran si Famous upang ayusin ang isang pulong kay Selma. Ngunit nilinaw niya na ayaw niya itong makita. Sa halip, pinaalis ni John si Neville ng isang walang kabuluhang misyon sa pamamagitan ng Lichen-infested territory. Si Famous pagkatapos ay nagulat na ang natutulog na diksyonaryo ni Neville ay binugbog muli at kailangan si Selma upang tumulong. Naglalakad si Selma sa bungalow ng Neville upang makita si John na naghihintay sa kanya. Nakiusap siyang makita ang kanyang anak na si Mandor. Sa una, nananatiling tahimik si Selma, ngunit pagkatapos ay hinayaan niya si John na magkaroon ng maikling sandali kasama ang bata. Binalaan niya ito na kung may makakita sa kanila na magkasama, maaari siyang patayin. Iginiit niya na si Mondar ay pagmamayari na ngayon ni Bonzi, na piniling pakasalan siya dahil alam niyang buntis siya. Binibigkas ni John ang tula na minsan niyang ibinahagi kay Selma sa kanyang anak. Nang maglaon, nakita ni Aggie si John na inukit ang larwang bangka at nag-asyum. Si Cecilia ay buntis. Itinanggi ito ni John. Inamin ni Aggie na hindi siya nanatili sa Sarawak nang wala sa tungkulin. Ngunit para hindi makasama ni Henry ang lokal na babae, binalaan niya si John na huwag ulitin ang parehong pagkakamali sa kanyang anak. Sa kabila ng mga babala, lihim na nakilala ni John si Selm. Habang nilalaro ni Mandar ang larwang bangka, ngunit nakita ni Neville ang bangka na lumulutang sa ilog at naging kain na hinala. Nang gabing iyon, pumasok si Bonzi sa kwarto ni John at nilaslas ang kanyang braso. Nagising si Cecilia upang makita si Selma na sinusubukang tumulong. Si Bonzi ay nahuli at nilitis. Nadurog ang puso ni Henry. Minsan ay naniwala siyang si Bonzi ay isa sa pinakamagagandang lalaking nakilala niya. Gayunpaman, bilang isang opisyal ng Britanya, dapat siyang hatulan ni Henry ng kamatayan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Henry ang isang lihim na matagal nang itinatago. Anak niya si Selma, kaya naman orihinal na pinagkatiwalaan siya nito kay John, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin dito. Nahaharap ngayon si John sa isang katulad na problema sa moral sa panahon ng paglilitis. Binibigyan niya ng pagkakataon si Bonzi na makiusap ng pansamantalang kabaliwan upang maiwasan ang pagpapatupad. Ngunit si Bonzi ay nananatiling marangal at tumanggi. Naantala si John sa pag-anunsyo ng pangungusap. Nang gabing iyon, nakiusap si Selma kay John na iligtas si Bonzi at ipinaramdam sa kanya na isa siyang mabuting ama kay Mandor. Narinig ni Cecilia ang kanilang pag-uusap mula sa kanyang bintana. Maya-maya, inatake si Selma. Ang mga babaeng Evan, ngunit si Henry ay nagmamadaling pumasok at iniligtas siya. Sa pagkakataong ito sa harap ng mga panauhing Ingles. Sa mabigat na puso, hinatulan ni John si Bonzi ng kamatayan. Si Henry ay nakakulong, at ang Evan mismo ang inutusang magtayo ng plancha para sa pagbibigti. Pumasok si Selma sa bungalow ni Henry at narinig niya ang plano ng kanyang pamilya na panatilihing nakatali si John kay Cecilia. Ibinigay ni Henry kay Selma ang mga susi para mapalaya si Bonzi. At binigyan siya ng baril para sa proteksyon. Pagkatapos ay nag-propose siya kay Selma at sinabi sa kanya kung saan at kailan sila magkikita para sabay silang tumakas. Ngunit bago sila makaalis, malupit na itinalaga ni Aggie si Selma na maging bagong natutulog na diksyonaryo ni Neville. Noong gabing iyon, sinabi ni Cecilia kay John na buntis siya. Sa isang hapunan kasama ang kanyang pamilya, si John ay natigil sa mesa, habang sinasalakay ni Neville si Selma. Sa kabutihang palad, si Famous ay namagitan at inaatake si Neville, na nagpapahintulot.
Kaya siya ay tumungo patungo sa Dutch na teritoryo malapit sa lumang minahan. Natagpuan ni Henry si Selma na sinusubukang tumakas, ngunit sa halip na pigilan siya, binigay niya sa kanya ang kanyang baril. Tahimik na sinabi ni Selma sa kanya na lagi niyang alam na siya ang kanyang ama. Niyakap niya ito sa una at huling pagkakataon habang lumalayag ito. Samantala, pinipigilan ni na Cecilia at Henry si Aggie na gumawa ng higit na pinsala. Gayunpaman, pinadalhan niya si Neville ng pangangaso ng lalaki upang subaybayan si Selma. At John, ngunit kalaunan ay nakita ni John si Selma sa tuktok ng bundok na ginagabayan lamang ng kanyang litrato. Nagkita silang muli bago sila mahanap ni Neville. Sa kabutihang palad, ang mga taong yukata, lilito at papatayin si Neville sa tamang panahon. Sa huli, inaanyayahan ng yakata sina Selma, John, at Mandar na manatili at tumulong sa pagtatayo ng bagong nayon. Kinaumagahan, tanggap na nila, sa wakas ay malayang mamuhay bilang pamilya. Dahil kahit saan man sila magpunta, hanggat nasa isa't isa, nasa kanila ang lahat ng kailangan nila. Salamat sa panonood, mangyaring mag-subscribe.